Kung ikaw si Government of the Philippines, ano ang kaparaanan mo para ito ay ma-extradite? Paano ito mapapabalik sa Pilipinas sa pinakamabilis na pamamaraan? Ang pinakamabilis na pamamaraan dito siguro is really on the diplomatic channel, no? Although nakita natin kung paanong mabagal last time, akala natin maiuwi na, no? And we are relying on the diplomatic channel, but still the diplomatic channel can be the faster route in relation sa pagpapauwi kay Zaldico, no? So alam natin na walang extradition treaty here, no? And at the same time, we can simply rely on the for example the effort also that can be undertaken by France on this. So the Philippines can continue working on the possible extradition or pagpapauwi, no, deportation ni Zaldico, pending all this application for asylum, no, para at least if ever na halimbawa hindi mag-grant ang asylum ni Zaldico, it can easily be processed ang kanyang pag-uwi. Okay, meaning diplomatic na pamamaraan, kumbaga pwede ito na kausapin ng presidente si Macron ng Pransya para pakiusapan siya sa bagay na ito kahit na may dadaan ng proseso para lang sabihin kumbaga ang version ng gobyerno sa kwento ni Zaldico. And I think ang main na pag-uusap diyan ay ang pagpabalik sa kanya dito sa Pilipinas, no, on account of the Yes. prosecution aspects and at the same time sa mga proseso na ito, Ted. Opo. Sa lahat ho ba ng mga bansa na meron pong ganito mga aplikasyon, yung due process na sinasabi dito, you claim, no? Halimbawa, ang claim mo ay because of religious beliefs or affiliation. Kaya ka hinahabol. Yung bang bansang yon bago magdesisyon o kaya hinahabol ka dahil sa iyong political belief, hinahabol ka dahil gusto kang papatay ng gobyerno kinalaban mo, mga ganon. Yung bang due process doon, pakikinggan ang panig nung inaakusahan niyang gobyerno or religious group man para lang humabalanse kung totoo sinasabi ng aplikante? Yes, there is a process and titingnan dito, no, iwi ang mga ebidensya, no, kasi ang the mere application ng isang tao and saying that he has unfounded fear of being persecuted against his on account of his political opinion could be balanced by the interview process, verification process, and also with the statements by the government, no, of valid prosecution. So hindi lang sasabihin na kasi ang due process matters there. Kahit na this is an asylum process, due process shall be applied, and any wrong and illegal act that is associated with this can be a ground to invalidate the result. That's why may mga appeals process pa na involved dito, Ted, that could make it even longer, no? So asylum, halimbawa, hindi siya mag-grant, pero pwede mo siyang i-appeal within the process nila doon sa France, no? And we still have the European Union Committee on Human Rights where they can even seek for actions, no, para sa pagprotekta ng kanyang human rights against persecution. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.